Sadyang napakabilis na ng pag-unlad ng teknolohiya. Ang laki na ng pinagbago ng sistema sa pamumuhay ng tao. Mayroong mga nagsasabing magandang epekto ng pag-unlad ng teknolohiya. At mayroon din nagsasabing hindi maganda ang epekto nito, lalo na sa mga batang namumulat sa modernong teknolohiya. Ano nga ba ang mas maganda? Yung noon o yung ngayon? Ano-ano ba ang nabago ng teknolohiya sa buhay at pamumuhay ng tao? Naging maganda ba ito o nakasama pa? Ako si Mark, at ibabahagi ko sa inyo ang ilang mga bagay-bagay na sa tingin ko ay nabago ng teknolohiya. At dahil na rin sa teknolohiyang ito, nagagawa ko ang mga bagay na ito. Ano? Tara, umpisa na natin. Komunikasyon ang isa sa mahalaga sa isang relasyon. Maparelasyong pang pamilya, relasyong pang kaibigan, o espesyal na relasyon. Isipin mo, kung walang teknolohiya, siguro hanggang ngayon nagtitiis tayo magsulat ng napakahabang liham. Magsusulat sa magandang papel, ilalagay sa sobre, pupunta sa post office, ihahatid ang kartero, parang yun. At siya bukas, tanggap niya na ang sulat mo. Mabilis na yun dati, kung nasa kabilang bayan lang ang pagdadala ng sulat. Paano kung nasa Batanes ka, ang pagdadala ng sulat ay nasa Sulu? Paano mo isipin yun? Baka buwan nang nakalipas, hindi pa niya natatanggap ang sulat mo. Dahil sa pag-unlad ng teknolohiya, nagkaroon na tayo ng telepono, pager, at nauso na rin ng cellphone. Dahil na rin ng iba't ibang social network. Dahil sa mga ito, halos kasama na rin natin ang mga mahal natin sa buhay na nasa malayang lugar. Sino pa nga ba ang walang cellphone ngayon? O Facebook? Sabi pa nga nila ay, pag wala ka nito, hindi ka tao. Ngunit dahil na rin sa mga ito, nakakalimutan na natin ang tunay na ibig sabihin ng komunikasyon sa pamumuhay natin. Na halos magkalapit na lang kayo ay gagamit pa ng cellphone o social network para mag-usap. At mismo usapang pamilya na tunay na mahalaga ay nawawala sa loob ng tahanan. At mismo ang pagsusulat ng wika Tagalog ay mali pa ang spelling at grammar dahil na rin sa nakasanayang paraan ng pag-text. You food, Digimon, yay! Where are you? Mas pinalamig ba ng pag-unlad ng teknolohiya ang magkalayong relasyon o mas pinalayo nito ang magkalapit na relasyon? Ano sa tingin mo? Sa panahon ngayon na uso na ang computer at internet, wala ka na halos makikitang mag-aaral na nagbabasa ng libro. At tila silid-tulugan na lang ngayon ang mga library at display na lang ang mga libro dito. At pag nakita ka pang nasa library, tiyak, kakantsawan ka. Ito pa, pag sinabi ng teacher mo na bumili ka ng libro dahil kailangan sa klase ito, ang madalas ko naririnig sa mga klase ko, Ma'am, wala po akong pere. Gugugil ko na lang. kung noon kinakailangan pa na mag-aaral na magbasa ng napakahabang libro para mag-research, ngayon i-open mo na lang ang site ng Google o Yahoo ay may instant research paper ka na. Sino nga bang mag-aaral lang hindi nakakaalam ng salitang copy, paste? Yung tipong ipapasa mo na lang yung research na hindi mo naman ma-explain. Kasi nga, copy, paste. Uy, pare. Turo mo naman sa akin to kung paano mo ginawa yung methodology mo eh. Hindi ko kasi maintindihan eh. Kasi pare, kasi gamit-based lang yun. Mas pinapadaan nga lang ba ng computer at internet ang pag-aaral ng estudyante o mas tinutulungan nito ang estudyante na maging tamad? Ano sa tingin mo? Tumbang preso, paway, nanay-tatay, luksong tinik, tagu-taguan, piko. Ilan lang yan sa madalas namin laruin mga magkakaibigan noong mga bata pa kami. Mga larong nag-e-enjoy ka kahit pinagpapawisan ka na. Madalang na lang ako makakita ng mga batang naglalaro nito at karamihan sa kanila hindi na alam ang mga larong ito. Isa din ako sa tagahanga ng online games, PS3, at kung ano-ano pang laro na uuso sa modernong panahon. May mga nakikita at kilala akong bata na sa murang edad na 3 taon ay marunong na gumamit ng mga modernong laruan gaya nito. Paglabo ng mata, bad posture, repetitive strain syndrome, cellphone elbow, Ay ilan lang yan sa mga epekto ng sobrang paglalaro ng modernong laruan. Isipin mo,
Kung ang mga sakit na ito ay nararanasan ng mga kabataan sa murang edad, paano pa kaya pagtanda nila? Makakaya pa kaya nilang gawin ang mga nagagawa ng ibang bata? Ano sa tingin mo? Expensive cellphone, iPod, iPad, DSLR, laptop. Ay ilan lang yan sa mga gamit na madalas hingin ng mga kabataan sa kanilang magulang. Mga kagamitan na hindi naman angkop sa edad nila, pero gusto nila magkaroon sila. Kapag tinatanong ko ang mga kayang bumili ng gamit na ito, kung bakit sila meron ito, madalas ang sagot nila sa akin, may pambili ako eh. At madalas na reklamo ng mga kabataan pag nakikita nila may mga ganito ang magulang nila. Dude, my mom and dad has an iPhone 4S. What do I have? A Samsung? Come on. At dahil lang rin sa mga kagamitan na ito, binibigyan natin ng ilang taong gumawa ng hindi maganda. Nariyan ang snatch, hold up, at kung ano-ano pa. Alam ko na may kanya-kanya tayong dahilan kung bakit natin binibili ang mga bagay na ito. Dahil sa sarili ko, meron din ako ng mga gamit na ito upang gamitin para sa mga bagay na kinakahiligan ko at hindi pagyabang. Uy, pare! Dito mo ba bago mong cellphone? Mura lang yan, 29,000. Ang ganda, di ba? Try mo, pre! Ayaw mo? Ayaw. Ang sabi ng iba, hindi daw sila mabubuhay nang wala ito. Pero bakit noon? Nakakaya nila mabuhay nang walang mga gadget. Ano sa tingin mo? Sa larangan ng medisina, malaki ang naitulong ng modernong teknolohiya. Nakakaya na ng mga doktor natin na malunasan ang mga sakit na dati walang gamot at tunas. Nandyan na rin ang mga kagamitang teknolohiya na ginagamit sa pagpapaganda o plastic surgery. Nakakaya nilang mas lalong pagandahin ang taong mas gusto pang gumanda o kahit pagbabago sa lalaki upang maging babae. Pero hindi ba sila kontento sa binigay ng Diyos sa kanila at kailangan pa nila itong baguhin? Hindi ba sila natatakot sa mga side effect nito na imbis na gumanda ay pumangit pa sila? Ano sa tingin mo? Ang pag-unlad ng teknolohiya sa modernong panahon ay hindi naman masama kung tutusin. Depende na lang ito sa mga gumagamit nito. Hindi ko naman sinabi na tama ako. Gusto ko lang ipaalam sa inyo kung ano man nakikita ko. Dahil alam kong hindi lahat ng sobra ay mabuti. So ikaw, ano sa tingin mo? Okay guys? Thank you! Thank you for watching! May naisip lang ako, ano kaya ang mangyayari? Ilalagay sa sobre. Ay bumalik uli sa dati. Walang technology, walang moderno mga Pupunta sa post. Walang mga iPad, mga gadget, maglabon ka, Ang napakahabang ihaw. Kung ito'y biglang nangyari, sinong di mababaliw? Hindi mo na makakatext ang kaibigan sa Nagagawa ng ibang bata. Ang meron lamang ay kabayan. Ano sa tingin mo? Try ka po. Tulog mo ay ang hinipinata mo. Wala ka palabas kaya ang tumo nga. Meron din ako ng mga gamit na ito upang para sa mga bagay para sa ulit. Dude, my mom and dad has an iPhone 4. A Samsung? Lahat ng sobra ay nakakabuti. So, sa'yo, ano sa tingin nyo? So ikaw, mga nakikita ko. Dahil alam ko na hindi lahat ng sobra ay nakakabuti. So, sa'yo, so kayo, ano ba? Kung ano ang mga nakikita ko. Dahil alam ko hindi lahat ng tama ay sobra. Dahil alam ko na hindi lahat ng sobra ay makakabuti. So, ulit tayo. Ang pag-unlad ng teknolohiya, ang pag-unlad ng teknolohiya, depende na lang ito sa mga gumagamit. Hindi ko naman sinabi na tama ako. Walang mga ikitan, payapa ang mundo, ang payapa ang isipan. Di kailangan ng pera para mabuhay, kailangan lang nasipag para lalo kang masanay. Kung bumalik ang oras para mag-aaliw, kung itibig lang ng
Box sila na panalo. Technology tayo eh. Technology. Ay, panalo siya. Ayon sa aming nasaksihan, marami ng tao ang naniniwala na ang puno ng akasya ay may uod. Ni! Konnichiwa! Patasin na naman wa Emil Des. Sayonara! Akin na nga siya. Kina yan siya. Tignan mo ha. Huwag ka alis dyan ha. 1, 2, 3, go. Oh, ha? Hi. Look at my under... No. No. Yeah, I have no pants. Marami niyang epekto sa isip ng paligid. Mula nung basa, mapanilay lamang sa Yan ako. Magkalugtong ka. sira ang dala-alam ko sa pagkakasama. Ibabalik ang oras, pipiliin ko yung mga politikong pagkakahaman at wala rin Talagang nasa Sa tingin mo. Okay guys. Thank you. Thank you for watching. Mga pwede. Kailan? Hindi. Sige. Higa na lang ako. Wala nga lang ang luho na ngayon'y kinasanayan mo. Kaya tanong ko, sinong di mababaliw kung bumaliktad ang mundo? May naisip lang ako ano kaya ang mangyayari kung ang oras panahon ay bumalik uli sa dati. Walang technology, walang moderno mga gamit, wala pang iPad, PSP at mga gadget. May naisip lang ako ano kaya, may naisip lang ako ano kaya ang mangyayari kung ang oras panahon ay bumalik uli sa dati.